Nasa linya po natin si Dr. Roselito Sino Cruz, Sport Manager ng Batangas Sport, mga kapuso. Ito na. Dr. Sino Cruz, magandang umaga po. Hello? Hello? Good morning, Sir Melo. Good morning po sa inyong mga taga-subaybay. Ano po yung nangyari dyan sa Batangas? Meron daw po mga sumadsad na mga barko po. Ilang barko po yun? Sa ngayon po, iniulat po sa atin, 2 barko po ang patuloy na umahampas, pumapalo po sa pier po ng Port of Batangas. Opo, anong mga barko po? May mga pangalan na po ba kayo at anong shipping company po yun? Yung isa po ay Super Shuttle, ano? Hindi ko lang po kung ano pong number kasi ang may numero po yan, Super Shuttle. Domestic po yan. Yung isa naman po ay MPKR Cassandra. Opo, mga anong klaseng vessel po ito? Ito po ba'y mga fast craft o mga roro po ito? Ito pong cargo po ito, domestic po itong Super Shuttle, no? Kinakargahan po ito ng mga domestic cargo natin. Ito po yung galing sa Ancoraje, habang pong kasagsagan po ng bagyo, ay napunta ito sa pier, pumaro. Ang suspect natin dito ay parang wala pong kapitan. Oh, walang kapitan? Kaya, walang kapitan, kaya tuloy-tuloy siya. Wala akong kapigil-pigil eh. Tumatakbo pa ho yung barko? Umaandar? Sa initial na ulat ay napatiran ng angkla. Oh, kable. Nawala na yun? Kable. Wala na? Yung anchor. Humiwalay yung angkla? Humiwalay, kaya tuloy-tuloy siya. Talagang sumabay siya. Susaman yung hangin, yung lakas ng hangin, lakas ng Opo. alon yan. Oh. At ganyan tumama sa Malalaki po ba ang alon dyan ngayon? mahigit na pong 12 oras. Ang lalaki po ng alon at lakas po ng hangin. So itong barko, ano nga po uling barko po ito? Dalawa kasi yan eh. Ano po itong barkong sinasabi nyo? Super Shuttle. Super Shuttle, opo. So ito ngayon ay humahampas sa pier. Di masisira yung pier? Sira na po. Tinatangka po na lapitan po nung tugboat, no, para hilahin. Ay umatras po kasi siguro baka pati sila ay madamay, ano? Opo. Wala ho ba kayong nakikita, walang nakikita dyan sa inyong pier o na mga tao o tripulante po mula doon sa barko na yon? Ang sabi po ng ating mga nakakita po doon, meron daw po mga tumalon na ilan mga crew nung pumalo na. Oho. Pero wala, sa initial po pagtatanong ay malabas nga na wala po yung pinakakapitan. Kaya siguro wala talagang hindi man lang nakakontra, no, para hindi mangyari na dumikit sila at tumalo po sa atin. Tumalon. Pero nakapag-radyo po ba ito sa inyo? Hindi po. Hindi. Wala nga pong wala Tumalon. pong kapitan. Mas Mariosep, di nasa dagat sila ngayon. May nagre-rescue ho ba doon sa mga tripulante na yon? Ay, nakuha naman po agad po yung kapon po. Kanina po. Kanina. Yung isa pang barko po, anong klaseng barko po yon? Yung isa pong barko ay tanker. Tanker ito. Ano po, meron bang mga tripulante po na sakay? Sa ulat po ay meron, pero nagtataka nga po at talagang ito yung nahuli ng customs eh. Yan yung may ano bang klaseng tanker? Oil tanker po yan, oil tanker. Opo. Tanker po, opo. Opo, naka-angkorahe po yan. Hindi po. Yan po ay nakatali po. Kahapon po ay kinausap na po natin ang Bureau of Customs at kaninang nung Martes po yan. Kahapon naman po ng umaga ay kinausap naman po ng ating private operator. Opo. Ito pong kasama natin na Asia Terminals Inc., no, Incorporated. Opo. Na ang galing nga muna dahil po delikado po talaga eh. Mag-shelter muna. Mag-shelter muna. Oo, hindi dyan sa Batangas, sa malayo, sa medyo malayo-layo. Lahat naman po ganyan po talaga ginagawa ng mga barko, mag-take shelter. Opo. So ngayon po, anong nangyayari? Di binubunggo-bunggo yung inyong pier dyan? Ang nakakalungkot ito, Sir Melo. Parang hindi lang po sa sira. Pinangangamba, may oil spill na po tayo. Nako po. Sus ko, makikita natin yan pag malakas po pa ang hangin ngayon at saka
Alon po sa mga sandaling to, Dr. Sino Cruz. Napakalakas po. Napakalakas ka. Kahapon pa po. At Opo. pagka nag-iikot nga po tayo, Mm-mm. pagpasok natin sa Batangas Port, ay amoy diesel na po ang buong Naku, port. Sus, Mario Joseph, makikita lang natin yan pag humupa siguro ang panahon. Kung talagang may mga stranded pa ho ba dyan sa inyo sa pier ng Batangas? Meron pa po. Ayan o ay 201, ano? Oo. Nabawasan na nga po yan. Mm. Yan po yung maalala ninyo ay Mhm. hindi natin nga ho yan pinapasok dahil delikado nga ho ang pier, ano? Mhm. Pero nagreklamo hanggang sa nakarating sa ating pamunuan at in-evaluate naman ng Operations Department na nagbigay na rekomendasyon sa ating General Manager, J. Oo. Daniel Santiago, na papasukin. Dyan sa terminal. Sa loob po. Sa Opo. terminal. Oo, mas safe sila Pero, dyan. Mm-mm. pero kahapon po, nung bandang hapon, sila na po mismo nakakita Mhm. kung ano po yung sinasabi natin na delikado talaga ang pier dahil umabot to agad doon sa may hagdanan po ng passenger terminal building. Mm-mm. Kaya inilayo natin ng konti dahil inaasahan sana natin Mm-mm. ang CDRMO at PDRMO na meron silang maibigay, no, na evacuation center, pero ika nga Wala pa. time constraint. Talagang kaya inilayo na namin. Gimita na. Nanapan na lang namin ang pwesto na medyo hindi direct hit. Oo. Kasi talagang yung Hangin. PKD, yung na indirect hit to yan, nandiyan dyan, no? Nakatapat to sa dagat sila eh. Naku, Kitang-kita delikado. nila eh. Oo. Sige po, Dr. Sino Cruz, salamat po sa impormasyon. Tatawag ulit kami pag may mga update po tayo kasi tuloy-tuloy pala yung dalawang barko na yan. Pagkatapos meron pa kayong cargo ngayon ng mga 200 pa pala mga pasaherong nandyan na stranded. Thank you po. Good morning. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po, Sir Melo, at good morning po. Dr. Roselito Sino Cruz, Port Manager ng Batangas Port.